Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Sa inyong pagsimba, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ating ialay ang misa para sa mga naghandog ng pamisa. Bunga ng kanilang pagpapamisa, sila nawa ay magkamit ng mga biyaya ayon sa kanilang mga pangailangan at din ginawa ng Diyos at sila'y pagbigyan sa kanilang kahilingan. Kasama din natin ipinagdadasal ang mga intensyon ng palagi ang kasama natin sa misa sa pamamagitan ng kanilang pagsubaybay sa misa dito sa Parish of Santa Rita de Casia. Ating di ipagdasal ang kapayapaan sa buong daigdig. Ang mga may sakit, pagalingin nawa ng Diyos. Upang tayo maging marapit dumanap sa banal na pagdiriwang na ito ng misa, humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa gawa, sa salita at sa gawa at sa aking pagkulang. Sinasama ko sa mahal na Birheng Maria. Sa lahat Panalangin sa Panginoong ating sa Diyos. inyong mga kapatid, Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang sa ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin niyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan niyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi niyo ito masasansala at nilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat pinarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at duhoy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos Sumainyo ang Panginoon. at sa mairi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudiyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po ditong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang gusto nila. At na makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po ka. Sa mga kaisa natin, sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po sa inyo. Tingnan natin ang ibig sabihin ng banal na kasulatan, particularly ang ebanghelyong inyong napakinggan. Ito ay kwento. It is buhat sa St. John's, Gospel of St. John 6. Ito'y hindi tungkol lamang sa tinapay, bagaman tinanggit doon ang pagpaparami ng tinapay at ng isda. Ito ay tungkol sa Diyos na nagbibigay, mapagbigay, na nagpaparami ng biyaya at tumatawag sa atin na magtiwala. Kung mapapansin nyo, ang mga alagad ay pessimistic, negative thinkers. Dadalwa po, hindi po kasya kahit ang 200 dinaryong tinapay para sa mga ito. Napakarami po. Negative, Sabi nung, meron po ditong isang bata, may limang isda lang po, at saka 2 isda, hindi rin po sasapat. Okay, negative. Sa bawat solusyon ay ang nakikita nila ay problema. Pero ang turo ni Jesus, sa bawat problema, laging may solusyon. Yan ang unang aral. Okay. Kaya maging positive. Ang mga taong maka-Diyos ay dapat positibo ang pag-iisip. With God, we can do everything. He can do everything. Okay. Kaya matapos ang himala sa bandang huli na, muna unahin natin sa bandang huli. Nais nilang manatili si Jesus, gawing hari. Bakit? Dahil nakita nila ang kanyang kapangyarihan at ang pakinabang na maari nilang makamtan. Magaling ito Makikinabang sila.
at maaari nilang makuha yung pakinabang, yun ang kanilang naisip. Hindi yung kilanlin siya bilang Mesiyas, tagapagligtas, ayon sa gusto niyang siya'y makilala. Pero very worldly ang kanilang reason. May pakinabang dito. Ang kinin natin may pakinabang. Sa gayong paraan, ang tinitingnan pa rin natin sarili. Okay. Kung minsan, ganun din ang tao. Lumalapit kapag kailangan, may kailangan. Kaibigan sapagkat may pakinabang. Nakikipag-ugnayan kapag may makakamtan, may pakinabang. Nagiging mabait sa tao sapagkat alam niya may kapalit. Yan. Kuminsan gayon. Masakit man aminin, pero totoo. Madalas hindi relasyon ang ating hanap, kundi benepisyo. Okay. Kaya ang paalaala ay huwag nating sanaying maging makasarili sapagkat iyong gayong ugali ay tanda ng pagiging makasarili. Mamuhay din tayo sa pag-ibig sa kapwa. Yung tayo ang magbibigay, tayo ang makakatulong, hindi tayo ang makikinabang. Magandang ang tao ay ganon. May isip para laging makatulong sa kapwa. And not the other way around, para siya matulungan ng kapwa. Okay. And then, sa gitna ng napakaraming tao, may isang bata na bata siya eh. Wala pang resources. Pero meron siyang tinapay, may 2 isda. Bata, wala siyang kapangyarihan, walang impluwensya, kulang sa resources. Ngunit sa kabila noon, parang sagisag ng kahirapan. Sa kabila ng lahat ng iyon, ibinigay niya ang meron siya at doon nagsimula ang himala ng Diyos. Ang katotohanan nito ay hindi kailangan na maging mayaman para maging mapagbigay. Kailangan lamang maging mabait. You do not have to be rich to give. You only have to be generous. No one, at saka pinapakita sa atin na talagang walang napakahirap na hindi kayang magbigay. Kahit mahirap, pwedeng maging mapagbigay. And no one is so rich as to have nothing to receive. At kahit meron na, ay pwede pa rin tumanggap. Hindi ito usapin ng estado ng buhay, kung gayon, ito ay usapin ng kalagayan ng puso. May mga tao talagang mababait. Kahit kukunti, ibibigay pa. At napakagandang katangian noon. Generosity is not about what you have, but about who you are. A giving heart is better than a wealthy hand. Kung paanong pinarami ng Diyos ang munting handog ng bata, gayon din niya pagpapalain ang pusong masayang nagbibigay. Yun, laging pagpapalain ng Diyos. May laan ang Diyos. God blesses not just the gift, but the heart that gives. Kaya nga kapag nagbibigay ng masaya, merong happy disposition in giving, pinararami ng Diyos ang iyong ibibigay. You can never outgive God. God cannot be outdone in generosity. At ito'y hindi ang sukat ng iyong biyaya that matters. It is not the size of your gift that matters, but the size of your love. Kaya't maging tulad tayo ng batang iyon, simple, pero mapagbigay. Pobre, pero kabait. Dahil ang pusong marunong magbahagi ay pusong patuloy na pinagpapala ng Diyos. Sa banal na kasulatan din, matapos pakainin ang maraming tao, di pinadami ni Jesus ang isda at ang tinapay.
Anong sinabi ni Jesus? Ipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Ano kayang ibig sabihin noon? Ay pwede na, nakakain na busog na siya. Ibigay na lang yan itapon na lang yan sa ilog. Okay, pero hindi. Ang sabi ni Jesus ay hindi gayon. Ipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Simpleng utos, pero makahulugan. May napakalalim na aral. Anumang pinarami ng Diyos ay ang dapat mahalaga at nailaan sa mahalagang layunin. Hindi pinabayaan ni Jesus na masayang ang sobra, sapagkat ang biyaya ay hindi dapat sayangin, kundi para ingatan at gamitin ng tama. Bawat biyaya, ingatan, pahalagahan. Kaya tayo merong kasabihang ubos-ubos biyaya. Anong karugtong noon? Pagkatapos, hindi. Ubos-ubos biyaya, pagkatapos ay wala. Hindi wala. Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga. Naman, hindi nyo alam. Alam yun ang tatay ko Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga. Kapag hindi natin pinahalagahan ang biyaya, nauuwi ito sa wala. What God multiplies, we must learn to value. Blessings are not to be wasted, but to be stewarded, alagaan. Ang pagpapala ng Diyos ay may kasamang pananagutan. Ibig sabihin, we are not owners of God's blessings. We are stewards of them, tagapangalaga. How you handle God's provision, God provides. But how you handle His provision reveals the condition of your heart. Kaya maganda yung mga masisinop. Pero kapag ikimasinop, mapagbigay, hindi madamot. Kaya nga, tinuturuan tayo ng salitang ipunin ninyo ng hindi masayang. Isang pinakamagandang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ay ibahagi ang sobra para sa kapakanan ng kapwa. Gamitin pa rin sa kapwa. Yun ay paraan ng pagpapasalamat. Gratitude is best expressed through generosity. God gives to you so He can give through you. Kaya sabi ko, ang pinagpapala ay dapat alulod ng biyaya para sa kapwa. Yan, pagiging mapagbigay pa rin ang tinuturingan ito. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na laging maglaan para sa kapwa. May mga taong gayon, magbe-birthday yung pamangkin, yung kapatid, siya may laan na iyon. May mga okasyon, may nakalaan na iyon. At darating ang kanya, may bisitang darating, may nakasubi na iyon na pambigay. Magandang katangian, nakakatuwa yung gayon, kababait. At ang mga iyon ay hindi uubusan ng Diyos ng ibibigay. Kaya nga, laging maglaan para sa kapwa. Merong mga, ibig sabihin, labis ang kanyang kabaitan, may mga laging may reserve para sa kapwa. Hindi lang kung may sobra, kundi intentional na maghanda ng ibibigay sa kapwa. Kapag gaya ng ugali ninyo, tingnan ninyo, mahal na mahal kayo ng marami. Okay. Ito ang puso ng tunay na pagpapala at puso ng tunay na pinagpapala. Yung maging daluyan, hindi lamang maging imbakan. Masama ang maging imbakan lamang ng biyaya. Ibig sabihin ay ayaw mong padaluyin. The more na pinadadaloy natin ang biyaya,
ay the more na ito'y nagpapalta ng iba't iba at mga bagong pagpapala. Naalala ko yung sabi ng isa kong minamagulang, Daddy, bayaan nyo na po ako'y magbigay sa inyo. Ang biyaya naman po'y umiikot lamang. Umiikot lamang. Napapaltan lamang ng bago. Dating at dating po. Ibig sabihin, napakaganda ng puso ng taong gayon. A life blessed by God should become a blessing to others. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal ikaw, ang bukalan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa
sa siya'y dumating, hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaari namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.